Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ay nasa panglimang Misa de Gallo na ngayon at sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakagandang pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Hindi lamang ito napakagandang pangyayari kay Maria, kundi sa ating lahat, ang buong sanlibutan. Bakit? Sapagkat dito sa Ebanghelyo, nangyari ang kung ano ang matagal nang ipinapangako ng Diyos. Sa kanyang takdang panahon, ipapadala ko ang aking tagapagligtas upang iahon ang sanlibutan, ang mga tao sa sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala. At sa Ebanghelyong ito magsisimula ang lahat. Papaano? Sa pamamagitan ng pagbabalita ng anghel kay Maria. At sa sandaling tumugon ng oo si Maria, lulukuban siya ng Espiritu Santo at magsisimulang manahan sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Kaya dito sa Ebanghelyong ito, mangyayari at magsisimula ang napakagandang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na magpapadala ng tagapagligtas. At ano ang naging tugon ni Maria? Sabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang pag-oo ni Maria sa plano ng Diyos. At ang pagtugon na ito ni Maria ay ginawa niya ng may kalayaan. Walang sino mang bumubulong sa kanya, walang sino mang pumipilit sa kanya, o walang sino mang nangako ng kung anuman sa kanya. Sa kanyang malayang kaisipan, tumugon si Maria sa paanyaya ng Diyos. Kaya nga sabi sa atin sa panimula kanina, ang misang ito ay tinatawag na Misa Aurea o gininto ang misa sapagkat sa Ebanghelyong ito nangyari na ang Diyos na nag-anyaya sa tao para sa mahalagang misyon ay nakatanggap ng magandang katugunan sa pagkatao ni Maria. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At kung babalikan natin yung huling dalawang gabi ng ating pagninilay, di ba halos pareho din ang naranasan ni Zacarias at ni Jose. Dinalaw din sila ng anghel, pero magkakaiba ng sitwasyon, magkakaiba ng pagtugon. Kay Jose, nangyari ang pagdalaw ng anghel sa panaginip. Doon sa pagkakataong iyon, magulong-magulo ang isip ni Jose at ang nabubuong desisyon sa kanyang kaisipan, hiwalayan si Maria ng lihim sapagkat nabalitaan niya na itong si Maria ay nagdadalang tao at malinaw kay Jose na talagang imposibleng mangyari yun sapagkat wala pang nangyayari sa kanilang dalawa ni Maria na kanyang nobya. Kaya sa pagbabalita ng anghel kay Jose, ipinaliwanag lahat ng anghel sa kanya. At ang sabi ng kwento, pagkagising ni Jose, pinakasalan niya si Maria. Iba kay Zacarias. Binati rin siya ng anghel at nangyari yon doon sa dakong
kabanal-banalan sa templo. Ang itsura ng templo noon, kung ito yung dakong kabanal-banalan, merong kortinang nakakatakip dito sa dakong ito, at anuman ang nangyayari dito, hindi nakikita ng mga tao. Kaya dito sa dakong kabanal-banalan, naghandog ng kamanyang itong si Zacarias, at doon siya binati at dinalaw ng anghel. Pero dito sa balitang hatid ng anghel, hindi makapaniwala si Zacarias. Paano ako makakasiguro na mangyayari ang sinabi mo sa akin, gayong kami ng aking asawa ay matanda na at siya ay baog? Hindi makapaniwala at hindi matanggap ni Zacarias ang pagbabalita ng anghel. Ngayon sa ating ebanghelyo, si Maria ang dinalaw ng anghel. Nangyari ito doon sa kanilang tahanan. At doon sa pagkakataon na yon, hindi man lubos na nauunawaan ni Maria ang lahat, malaya siyang tumugon ng oo. May pananalig, may pagtitiwala sa Diyos. Kung aalamin natin ang lahat ng mga pangyayaring ito sa tatlong magkakasunod na kwento ng pagbabalita ng anghel, nangyari ang lahat sa magkakaibang sitwasyon. Kay Jose sa panaginip, kay Zacarias sa dakong kabanal-banalan ng templo, kay Maria sa kanilang tahanan. Anong ibig sabihin? Na ang Diyos ay kasama natin at siya'y nasa lahat ng dako. Saan man tayo magpunta, nandoroon ang Diyos. Maaaring hindi lamang natin napapansin ang kanyang presensya, pero nariyan siya. Kinakailangan lamang na maging sensitibo tayo sa mga pagkilos ng Diyos na ginagawa niya sa pang-araw-araw nating buhay. Ibig sabihin, kinakailangan kahit papaano handa tayo sa bawat mga pagsasalita at pagkilos na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At diyan, handang-handa si Maria. Ang totoo, di po ba, matagal na siyang inihanda ng Diyos. Bago pa lamang sa ipaglihi ng kanyang ina na si Santa Ana, may magandang plano na ang Diyos sa kanya. Na itong ipaglilihi ni Santa Ana ay hindi hahayaan ng Diyos na magtaglay ng tinatawag na kasalanang mana. At sa buong buhay ni Maria, siya ay ihihiwalay ng Diyos sa pagkakasala. Ibig sabihin, bago pa lamang siya ipaglihi at sa pagkakataon na siya ay ipinaglihi ng kanyang ina, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, si Maria ay nanatiling malinis. Ibinukod na siya ng Diyos sa simula pa lamang para hindi mabahiran ng anumang pagkakasala. Dahil nga may magandang plano ang Diyos sa kanya. Pero isang tanong na pinag-aaralan sa teolohiya ay ang tanong, papaano kaya kung si Maria na dinalaw ng anghel ay tumugon ng hindi? Di ba ganyan yung napagnilayan natin kay Samson? Pinili
hinirang para maging tagapagtanggol ng mga Israelita. Merong mahigpit na bilin ang anghel sa kanyang ama, ang iyong anak na isisilang ay hindi dapat tumikim ng anumang alak o inuming nakakalasing, at hindi rin siya gugupitan ng buhok. Pero nangyari na itong si Samson ay nag-iba ng landas, naligaw ng landas, at doon nagsimula ang kanyang kapahamakan. Kapag ang tao na pinagkakatiwalaan ng Diyos ay hindi nagiging responsable, andoroon ang kanyang problema. Sa pagbibigay ng Diyos ng biyaya sa tao, talagang umaasa at nagtitiwala ang Diyos na gagampanan ng tao ng buong katapatan ang responsibilidad na ipinagkakatiwala sa Kanya. Si Maria ay tunay na naging huwaran at modelo ng kababaang loob, ng pagsunod sa Diyos at ng kalinisan. Kaya nung dumating ang mahalagang araw ng pagbabalita ng anghel sa kanya, natagpuan siyang handa at karapat-dapat. Kung babalik pa tayo sa isa pang mahalagang karakter sa mga pinagnilayan natin, kahapon lang, di ba, si Zacarias, binulaga ng anghel, inihatid ang magandang balita, pero natagpo ang hindi handa. Papaano ako makakasiguro na mangyayari ang sinabi mo? Kung minsan gusto natin sigurado. May mga pagkakataon sinasabi natin, praktikal akong tao. Pero iba sa Diyos. Sa Diyos, pagkakalooban ka ng responsibilidad kahit sa tingin mo hindi mo kaya. Pero dapat tayong magtiwala sa Diyos na kapag ipagkakaloob sa atin ang isang responsibilidad, kasunod agad doon ang tinatawag na grace of the ministry, ang biyaya na magampanan itong responsibilidad na ito. Na para bang sinasabi ng Diyos, alam ko namang hindi mo kaya. Alam ko namang mahina ka. Alam ko namang may kakulangan ka. Alam ko naman na makasalanan ka. Pero ibinibigay ko sa iyo ang responsibilidad na ito at umaasa akong magiging tapat kang katiwala. Biyaya kasunod ng pagkakaloob ng responsibilidad. Kaya ano ang nangyari kay Maria nung siya ay anyayahan para maging ina ng anak ng Diyos at nang tanggapin niya ang paanyayang ito? Simula nung tinanggap ni Maria ang paanyaya ng Diyos, siya'y tunay na napuspos ng Espiritu Santo at tinawag na babaeng pinagpala sa lahat. Punong-puno, nag-uumapaw sa pagpapala. Bagamat maraming mga nangyari sa kanyang buhay kasama si Jesus na talagang hindi niya naiintindihan, na talagang halos tumusok sa kanyang puso at naghatid ng matinding pasakit, tiniis ni Maria ang lahat sapagkat nananalig siya, nangyayari ang lahat ng ito ayon sa plano ng Diyos.
at patuloy akong mananalig, magtitiwala at kakapit sa Kanya sa kabila ng lahat. Pananampalataya ni Maria. Kaya tunay na kay Maria, mayroon tayong huwaran, mayroon tayong modelo ng pagsunod sa Diyos. Hindi ko kailangan maging praktikal, hindi ko kailangan maging sigurista. Ang kailangan ko lamang ay manalig sa Diyos. At kapag ako'y tunay na nanalig at nagtiwala sa Diyos, ibubuhos niya ang kanyang nag-uumapaw na biyaya. O Maria, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ipanalangin mo kami. Amen.